Hello mga mareng! Good morning! Tara, samahan nyo na naman ako ngayong araw bilang isang masipag na caretaker dito sa Taiwan. Nagbuhat na naman ng sariling bangko ang mareng mo. Ngayong umaga nga itong aking unang ginawa, ang isprayan ng tubig itong magandang bulaklak ni Donya para laging fresh. Parang ako lang mareng. At habang busy nga ako naglilinis dito sa loob, narinig ko na may naglilinis pala ng garden ngayong araw. Binuksan ko pa naman lahat ng mga bintana, pero ngayon ay isasarado ko ulit yung mga lahat ng bintana para hindi pumasok ang alikabot at hindi ako mahirapang maglinis na naman. Alam nyo ba mga mareng, nung bagong dating pala ako dito sa mansyon ni Donya, pagkakita ko ng garden niya, napaisip ako, ang luwang ng lilinisan kong garden. Pero ang sabi ng amo ko, hindi daw ako maglilinis ng garden kasi may naglilinis daw dito once a month from company. Kaya natuwa ako mareng, syempre. So sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho ko dito sa Taiwan, isa akong caretaker. Nag-aalaga ako ng matanda maring, inaalagaan ko ang Donya. Pero dahil medyo malakas-lakas pa ang Donya ko, syempre naglilinis din ako ng mansion niya. Nung nag-apply ako bilang caretaker, alam ko naman na ang trabaho ng caretaker ay mag-alaga ng matanda. Kahit wala akong experience sa pag-aalaga ng matanda, ay nilakasan ko lang yung loob ko at sinwerte ako mareng dahil ang napuntahan kong amo, si Donya, ay malakas pa. Pero ngayon dahil tumatanda na ang amo ko, ay kailangan ko ng gampanan ng trabaho ko na alagaan siya. Sana ay makaya ko maring para matagal ko pang makasama ang Donya kasi minsan napanghinaan ako ng loob. Anyway, pagkatapos ko pala maglinis sa loob, kumuha ako ng pataba dahil nga lalagyan ko ng pataba itong mga halaman para mamunga ng pera maring. Kasi akala nila, namimitas lang ako dito ng pera. Hindi nila alam Diyos ko. Ang hirap kumita ng pera dito sa abroad. So ayan na nga, kinuha ni Garda sa akin yung plastic na may pataba. Siya na daw ang maglalagay, kaya ayan. Yung kinuha kong pataba, ay ilalagay ko sana dito sa mga bugimbilya para mamulaklak na ulit. Ang kaso, inuna ni Gardang lagyan ng pataba yung mga ibang halaman. Di bale, bukas ko na lang lalagyan yung mga bugis ko kapag wala si Garda. At kinagabihan, dumating na yung amo ko. Inutusan ako na maghanda ng mga kakainin nilang prutas. At kung ano yung nakita kong prutas dito sa ref, yun na lang yung ikakat ko mareng. Tulad ditong nag-iisang pears na kasing laki ng ulo ko mareng. Buti na lang hindi pa tubulok kasi binili pa to nung Chinese New Year pa. Sa sobrang laki nga nito mareng, ganito ko na siya balatan. At buti na lang kahit 2 months na to sa ref ay hindi pa lumalambot, crunchy pa siya mareng. Oh, alam ko no. Siyempre tinikman ko mareng Inislice ko na rin tong bayabas habang crunchy pa, habang matigas-tigas pa kasi sa susunod na araw malambot na to. At syempre, nag-slice na rin ako nitong favorite ng anak ng amo ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito mareng. Ang tawag dito mareng. Pagkatapos ko pala mag-slice ng mga prutas, wala na akong gagawin kasi tapos na silang kumain. Maaga pa lang mareng, 6:30 pa lang, wala na akong gagawin. Hayahay na ako mareng. Maaga ako ngayon makakapanood ng Chinese drama. Kung dati K-drama yung pinapanood ko, ngayon Chinese drama na para kahit papano matuto akong mag-Chinese. Kung dati mareng annyeonghaseyo. Ngayon mareng inihaw na mareng. Meron na naman ako na okay mga mareng. Tignan nyo naman. Apakaganda no? Perfect na perfect pang summer. Sino ka dyan mareng? Huwag nyo na akong bawalang mag-ukay dahil isa ito sa nagpapasaya sa akin. Ukay is life nga ni.